Yumi. Ay. Good morning guys! Ngayong buntag. Happy Monday! Time check. Alas 11 po na ng umaga. At ako'y multitask dahil ako lang mag-isa ngayon dito sa bahay. And si auntie ay umalis para mag-asikaso ng kanyang visa. Nakasombrero ako kasi nilalaruan ng mga anak ko itong sombrero. Ako'y nakukulitan kaya sinuot ko muna. At ayan po si Mayumi Yiga. Yumi, ay, that's mine. No. 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 Ay, sorry. No. No. You want it? Oh, I can't see you. No. No. Yes, auntie. Hi guys. Nakalabas din ako ng bahay sa wakas. Akala ko hindi na ako mag-duty ngayong araw. Pero sayang naman kasi yung araw na pwede tayo makapaghanap buhay, maghanap ng pera. Kaya pinilit ko po talagang lumabas. Buti si auntie ay nakabalik din on time. Sabi ko, auntie, ako'y maglalakad na lang papunta sa may kanto. So matik na yun si auntie guys. Alam niya na kailangan nating maghanap buhay, no? Kasi alam niya na tayo yung breadwinner ng buong Pilipinas. Buong Pilipinas. Hindi pwede sa pamilya lang namin. Anyway, papunta na ako ngayon sa tindahan ng aking ate. Doon po ako mag-duty. And as you can see guys, naka-tricycle tayo ngayon. So medyo hindi po busy yung daan ngayon, no, dahil today is holiday. Holiday, walang pasok. So medyo matamlay po yung mga mga takbuhan ng mga sakayan ngayon. At kumain na ako ng lunch. Tapos didiretso na ako sa tindahan ng aking ate. And then magchika-chika na lang tayo mamaya guys. Pero anyway, marami ako nakitang comment sa recent upload natin. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-appreciate ng pangalan ng ating bagong negosyo. Sana ay nagustuhan ninyo kasi ako nagustuhan ko naman siya. Pero kailangan ko pa siyang ulit-ulitin na bigkasin para naman, wow, ang ganda naman ng kanilang business na laundry. Ang daming nagpalaba. Para masanay tayo sa pangalan. So once again, yung magiging pangalan natin ay Laba Lobby. Laba Lobby Laundry Services General Santos City. Ayun, sa mga taga Jensen dyan, sa akin na po kayo magpalaba. Baka naman. Maawa naman kayo sa akin guys. Pero anyway, ima-market na natin yung ating laundry services very soon. So samahan nyo ko guys kung paano natin patatakbuhin itong ating negosyo bilang isang nagbukas ng negosyo na wala namang kaalam-alam sa laundry services na yan. Pero lahat naman na pag-aaralan. Tama, di ba kuya? Lahat na pag-aaralan. Tama daw sabi ni kuya. So pag-aaralan natin from scratch guys. Lahat ng mga matututunan natin from the ground. I-share ko sa inyo yan if ever. Hindi ko alam kung iiyak ba ako sa negosyo na to. Baka pag umiyak ako guys, malalaman nyo din at anong rason bakit tayo iiyak. So tara na, let's go. And I'll see you more on today's episode. Okay guys, nakarating ako safe and sound. Kasi medyo malayo po yung aking bahay kapag kayo nagko-commute ako kasi out of the way. Buti na lang may tricycle po na nagpasakay sa akin hanggang sa kanto. And then may tricycle ulit na nagpasakay sa akin hanggang dito sa syudad.
And then may tricycle ulit na nagpasakay sa akin hanggang dito sa tindahan ng ate ko. Ang daming tricycle guys, no? Pero ang importante, nakarating tayo ng maayos. Ayan si Cinderella guys, oh. Cinderella yan. Hi! Nag-commute lang ako kasi wala akong sasakyan. Bakit? Kasi ano yung absentee parts. Ano? Take na to lahat? Hindi pa. Sa- I-lista ko siya. Ay, ano pala yan? Labubo. Akala ko Mickey Mouse. Wala, no. Wala ng Mickey Mouse. So, andito na tayo, guys. Alam mo, bitbit sana ako ng ng trolley. Padala na ko na lang kay Parts. Akala ko absent. Kasi daw, so, ano daw, okay na daw yung pakiramdam niya. Parang feeling ko gusto niya lang ako mag-tricycle every now and then. Wala pa pala si Miss Giselle. Wala pa po. Ah, okay. Pwede naman kahit na hindi tayo mag-airport ngayon, kahit eto lang muna. Ano Eto. Pero mabilisan yung edit. Meron, saan nag-edit no? Tush. Sa CapCut po kami. Sa CapCut yon. Pero mahirapan kami maghanap ng template. Depende. Ay, okay. Kasi para maiba naman yung ating editing style. Template. So, andito, grabe naman, trabaho agad. Hindi pwede maghinga muna. Ay, ikaw. Ah, hindi, joke lang. Andito na tayo ngayon sa Sheena Bangkok Wardrobe. Anniversary din pala nila kasi sa bayan kami nag-open. At alam ko, nakita ninyo, kung napanood ninyo yung mga recent reels ko, guys, that deto. Sa Mayumi Thailand Closet, makita ninyo na lahat ng damit na binibenta ko, merong kapares na bag. So, yung mga bag na yun, guys, available din yan. Mag-inbox lang kayo dito sa page namin na Mayumi Thailand Closet. And kung gusto nyo magtanong ng mga prices. So, etong mga bags na to, mga, ano ba to, class A? Top grade copy pala yung tawag. And they are all available dito din sa tindahan ng aking ate. So, eto guys, nakita nyo, pwede siya pang casual, smart. Pwede din siya pang ano lang, rugged na look. Tatlong kulay. Ang cute. Ginamit ko to lahat sa ano natin, transition. Ayan. Available po itong mga bags na to. From Bangkok, Thailand din po yan lahat. So, kapag ka naghahanap kayo ng ganyan guys, you can message me. Again, lahat mo ng items namin, 95% galing po Bangkok, Thailand. So, wala po talaga kayong, wala pong chance na ini-scam ko kayo kasi alam nyo naman na ako at ang aking ate ay nakatira sa Thailand ng katagal-tagal. So, meron din po sila mga ganito sa mahilig po mag-tweeds. Ayan, nag-promote na lang din ako, no? Sa mahilig mag-tweeds, guys, may mga tweeds din po kaming available. So, eto, katulad nitong dress na to, perfect po siya sa mga, yung mga pinupuntahan ninyo ay laging air conditioner or sasakyan, opisina lang yung punta ninyo. So, eto, kasya lang to XS to S, right? Pwede medium. Pwede pa siya medium, pero nakalagay dito large, pero maliit kasi to siya na sizes, guys Maliit na sizes. So, merong iba't ibang kulay. So, kung naghahanap kayo ng ganito na brand new at hindi po ukay-ukay, meron po kaming dito sa aming shop. So, magkano ba tong presyo nito? 1,000. Sa 1,200 pesos, guys, meron na po kayong tweeds na different look. Then, other na binibenta ng ate ko, meron din siya ditong mga, Gowns for rent sa gowns. Meron gowns for rent pala yung aking. Ay, ito cute, oh. Yung mga tweeds na up and down, skirt. Kasya din to, small, medium, XS, small, medium. Mga medium lang tayo, guys. Kasi ang sexy po nila talaga, oh. Apaka-sexy. Alright. So anyway guys, busy muna ako ngayon. I'll see you more on today's episode. Chika-chika tayo mamaya. Kasi may na-receive akong email. Ngayon, alam ko dito sa email na to, marami sa inyo yung magre-react. Marami sa inyo yung pro sa email na to. Marami din sa inyo yung against sa email na to. And I would like to share how I feel about this. Again, I don't want to dictate anyone, no, na ganito dapat yung gawin niyo sa buhay ninyo as nanay ng mga anak ninyo. This is my own decision based on how I feel what is right for me and my children. I know marami sa inyo hindi nakakaintindi sa posisyon ko sa buhay at sa mga desisyon na ginagawa ko. Pero as a mother, I have to do what I have to do. That's it. That's what I'm going to tell you guys. More about that later. So I'll see you guys. Huwag niyo akong iwan for today's episode. Okay, tapos na ako magtrabaho guys. Very productive yung aking hapon. So nagtrabaho po ako alauna hanggang alas 5. Uwi na ako. Naka-tricycle po tayo. Yan nyo guys. Ayan si Miss Giselle. Hi, hawak ka mabuti. Mamaya italing tayo ng hangin. Hoy, favorite color ko to, green. Ano sabi mo? Okay lang ma-full, basta sasama
ma-fall. Ako lang daw ma-fall kasi siya, fallen na siya. So ako, okay lang daw ako ma-fall basta sa tamang tao. Grabe talaga itong mga staff ko guys. Grabe sila makatira sa akin. Anyway, tara na, uwi na tayo. Magme-merienda lang, magdi-dinner ng early dinner si Miss Josel para hindi na siya mag-dinner mamaya. Hoy, wag ka na mag-dinner mamaya. Diet ka. Tara na guys. Depende daw sa ulam. Kailangan mo sumigaw dyan, masyado kang malayo. Pero eto po yung tinatawag namin dito na tricycle ba to? Tricycle? Kuya, anong tawag dito kuya? Tricycle kasi kinukoreksyonan po ako ng mga viewers na yung tricycle daw dapat yung sinisikad. Hindi man to ginasikad. Tricycle po ito. Hindi, sa amin dito sa Jensan, tricycle po yung tawag namin dito. Regardless kung motorsiklo siya. Ang nakakaupo po dito, ako lang, isa lang tao dito. Kasi maliit lang yung upuan. Depende daw sa sukat ng iyong puwet at saka ng hips. Pero normally, nakakasakay dito parang 3 hanggang 4 siguro. Tama ba kuya? Ang maliit eh. 5 daw. 5? Ay! Agoy! 2 din daw sa likod. Ang liit naman ng space. Okay guys, tara na. Hawak tayong mabuti at baka pa rin po tayo dito. Hello guys, good morning. Sobrang napagod ako kahapon. Hindi na ako nakapagtapos ng ating episode. Pero naisipan ko since wala pa naman si Doc. And ngayon tayo pwedeng magchikahan. So good morning once again you guys. Another day. At habang nag-aantay tayo kay doctor kasi ngayon ang aking follow-up para sa aking minor operation sa corn ko sa paa na shinare ko sa inyo last time. And ngayong araw, tatanggalin yung tahi. So, dapat kahapon yun guys, no? Kaso wala nga si Parts kahapon. So, hindi ako nakapunta. Medyo malayo po itong clinic. Pero ngayon, darating si Doc, medyo late na din. So, sana matapos ako ng early kasi kailangan pang sunduin yung mga bata. At si Chico ay papasok sa school at si Auntie naman ay mag-follow up ng kanyang visa. Ayun. So, habang nag-aantay tayo dito, magchika-chika muna tayo. Kasi nga, recently lang, after New Year, at bago mag-birthday si Mayumi, nakatanggap ako ng email. So, etong email na to ay galing sa tatay ng mga anak ko. And, again, there's no hateful part sa episode na to. Gusto ko lang mag-open up sa inyo regarding how I feel about etong stand ng aming relationship. Kung ano na ba yung update, saan na ba yung tatay ng mga anak ko, ano ba yung mga kinalaman niya ngayon sa pamilya ko, sa buhay namin, sa buhay ng mga bata. Ganun. So anyway, nag-email siya sa akin bago nag-birthday si Mayumi. Late ko na nakita yung email niya and pumapasok kasi yung email ng tatay sa spam. Kasi naka-block siya sa lahat-lahat. Wala siyang way na makontak ako. Zero contact. Phone number, wala. Facebook, wala. Instagram, wala. Lahat yan, wala talaga. And of course, may copy siya ng email ko. He can email me anytime. Pero, yun lang. Ang mga email niya, pumapasok po sa block or sa spam na messages. So, chinecheck ko minsan yung spam messages ko kasi dyan pumapasok yung mga ibang notification na kailangan ko sa mga transactions. And then, nakita ko meron siyang email doon. Dati pa yan siya nag-i-email pero hindi ko talaga pinapansin kasi bago nga kami nagkahiwalay, very clear yung instruction ko o yung huling message ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, wala siyang matatanggap na kahit na anong salita galing sa akin. Pero isa lang yung kailangan niyang gawin. Yung hindi man siya maging tatay sa mga anak ko physically, at least maging tatay naman siya sa responsibilidad niya. So, ganun lang kadali guys. Sabi ko sa kanya, suportahan niya na maayos yung mga bata, lalong-lalo na sa health, sa pag-aaral nila, sa food. Kahit na ako na sa ibang mga gastusin, mga entertainment, yung sa bahay, kahit na ako mag-provide nun. Pero, kailangan siya mag-provide dun sa mga basic para hindi ako masyadong mabigatan. I'm thinking na 3 po yung anak namin, which is ngayon anak ko na lang kasi nga wala naman talaga siyang kwenta. So anyway guys,
Sabi ko, hindi ako magiging hateful sa part na to, pero parang lumalabas yung galit ko Pero anyway, sabi niya sa akin is nag-greet siya ng Happy New Year. Pero wala nang effect sa akin yung mga ganun guys. And second niya na sinabi is nag-greet siya ng happy birthday sa anak ko. Wala na rin effect sa akin. Ang pinaka malala sa sinabi niya, pagkatapos ng mga mag-iisang taon din guys, na para po siyang espiritu, para po siyang nabaon sa hukay, kasi wala naman po talaga siyang pakialam, wala naman talaga siyang ginawa para sa mga anak ko, ay magtanong kung kailan niya daw makikita yung mga bata. So, hindi ko alam kasi gusto kong i-share sa inyo, no? Dati, sabi ko sa sarili ko, hindi ako magagalit. Hindi ako magagalit, hindi ako magkakaroon ng any decision na ilayo sa kanya yung mga anak ko kasi nga tatay pa rin naman siya ng mga bata. Pero yun nga, minsan guys, nagsasalita tayo ng patapos, no? And I thought I'm not going to have that kind of feeling na wala kang kwenta. Kung hindi ka man lang magiging tatay sa mga bata, para saan pa? Pero umabot din sa point, guys, na ganun talaga yung naramdaman ko. Kasi nga, dagdag na din siguro ng lahat ng mga paghihirap, ng sakripisyo, kulang sa tulog, at araw-araw na iniisip ko paano makakapag-provide sa mga anak ko. Lalong-lalo na pambayad nila ng eskwelahan kasi araw-araw naman pumapasok yung mga bata, pagpunta sa mga doktor kasi lagi naman nagkakasakit dahil nga dito sa ubo na minsan talaga dumadaan once a month. Lahat yan guys, mga basic necessities ng mga bata, ako po lahat yung nagpro-provide. So, alam mo yung feeling na parang ayoko na sanang isipin. Pero kapag pagod na pagod po ako at feeling ko hindi ako nakakapagpahinga ng maayos, lumalabas talaga yung galit. And then, no, sabi ko na, hindi kasi yung pagiging magulang kasi guys, hindi siya kung kailan lang convenient para sa'yo. Pagiging magulang ka, regardless kung nahihirapan ka, kung inaantok ka, magulang ka pa din. Kung pagod ka, magulang ka pa din. Kung wala kang pera, magulang ka pa din. Magulang ka 24/7, every second of the day. Hindi yan kung kailan mo lang gusto. At ang nangyari kasi, kahit naman dati, nung magpakasama pa lang kami, isa din yan sa naging rason, bakit talaga nagdesisyon ako na iwanan talaga at hiwalayan siya. Kasi, the purpose of getting married to someone, the purpose of deciding to make someone your husband or your wife is dahil sa fact na magkakaroon ka ng partner sa lahat ng aspeto ng buhay ninyo as pamilya. May partner ka pagdating sa pagdidesisyon sa mga bata, may partner ka sa gastusin sa bahay, may partner ka sa pagharap sa mga problema nyo as pamilya, may partner ka na pag feeling mo na pagod ka at matamlay ka sa ibang araw, sa ibang gabi, meron kang sandigan. Pero kung hindi naman kasi ganun yung sitwasyon ninyo mag-asawa, for what? Para saan pa na naging partner kita? Para saan pa na mas ready kang maging partner ng iba at mas available ka sa iba kaysa sa amin, kaysa sa akin, kaysa sa mga anak mo? Ganon. So sabi ko, umabot sa point guys na sabi ko, useless din. So, there came a point na talagang, hindi talaga ako nagre-reply na sa mga email niya. And I explain ko na din yan kay Auntie Christine. At alam ko si Auntie guys, dahil single nanay din siya, at she really understands, she feels my situation, nire-respeto niya, na talagang hindi ko po pinapayagan na mag-contact siya sa mga anak ko, sa mga bata. Kung gusto niya at sabihin niya man sa akin na tatay pa rin siya ng mga anak ko or sa mga nasasabi na tatay pa rin siya ng mga anak ko, edi magpakatatay muna siya. Okay? Magpakatatay muna siya bago niya tawagin ang sarili niya na tatay. Kasi it takes more than donor ng sperm para tawagin ka ng word na tatay. Unang-una sa lahat, never kong naramdaman na naging tatay siya ng mga bata. Never siya naging tatay ng mga bata. Yung word na tatay, siguro, there's times na parang feeling ko he's there for the kids, pero only when it benefits him. So this time guys, para mas madali para sa akin na isipin nun na walang tatay yung mga anak ko. And that is being honest with you guys. Mas madaling isipin para sa akin na hindi siya nag-i-exist. And if that is the kind of person he's going to be, and that is the kind of father he's going to be around my kids, especially sa mga anak kong lalaki, no thank you. And alam ko marami sa inyo, iba-iba yung mga opinion ninyo, iba yung mga suggestion ninyo, madam, tatay pa rin siya ng mga anak mo, madam, hahanapin pa din nila, well, I'll cross the bridge when I get there. But this time, I'm not going to let my children be influenced by someone calling himself a father when he's actually not. Okay? So, anong ginawa ko guys?
hindi talaga ako nag-reply. At wala talaga akong balak din mag-communicate sa kanya. Kasi klaro yung usapan namin eh. Wala talaga, magiging okay ang lahat, magiging mako-communicate siya sa mga bata, magkikita sila sa video call, pwede silang magkita pa nag-travel, only when he is supporting the kids. Kasi that is the only way he can be there for them. Dahil nga he cannot be there with them physically, then be there for my children financially. It takes a lot. Ang daming responsibility ng isang magulang, hindi lang sa finances. All aspects sa buhay ng isang bata, round tayo, physical, emotional, spiritual, financial, social, ang daming aspeto sa buhay ng bata na dapat nandyan ang magulang. Pero ever since guys, and one of the biggest reason bakit ang lakas ko talagang humiwalay is for me, sobrang useless niya. Sobrang useless niya. And I know, maybe sinasabi niyo ngayon, iba nanonood dyan, grabe ka naman madam. There's no way to say it, by the way guys. I'm not going to sugarcoat these things. You know? So, if there's any chance, maraming nagtatanong, madam, may chance bang mapatawad mo siya? Mapatawad, that one is not there eh. It's not about what he did. What he did na talagang nagpupush sa akin to act like he doesn't exist, but what he is actually doing right now, lalong-lalo na naapektuhan yung mga bata. And marami sa inyo siguro iba yung kanilang magiging desisyon no, kapag sila yung nasa posisyon. But believe me guys, kapag ka nanay ka kasi, you are strong-minded. And most of the time, you decide based on what your heart feels para sa mga anak mo. And sabihan ko kayo guys, walang nanay na gustong mapasama yung mga anak nila. So we have to trust the decision of mothers most of the time talaga. Na guys, natanggal na yung tahi ko, nakabalik na ako dito sa shop. At nagbayad po ako ng 300 pesos. Nagmamadali ako kasi ang daming lakad today, mga bata sa school, sunduin sa school. Si auntie may visa, ako maraming transaction. Ay, ang busy ng banks ko guys. Pero punta muna ako dito kay nanay na Ilongga. Bili ako ng ulam natin. Ito tayo. Nay! Bili ako ulam. Yes. Hi. Nanay. Anong ulam mo available? Gulay. Ano to? Ano yan? Ay, pang-topping. Happy Kabu! Kasama si Yumi ngayon sa work. Dahil wala si auntie. Yumi! Ay, Yumi, Yumi! Ano yan? Tingin, be? Patingin ako, be? Okay guys, sa wakas at medyo naging productive na ang aking araw ngayon. Kalahati pa lang pero ang dami ko na nagawa sa aking to-do list. Pero marami pa rin po yung mga natitira. And part of my week will be arranging for the preparation ng ating labahan business. So itong ating laundry services and soon to open dito sa General Santos City. Once again, ang location ko po ay nasa around Barangay Labangal area, malapit sa Labangal National High School. Kaya kung mga taga dyan man kayo guys, see you very very soon. Ayun. And I'm going to do a lot more ngayong araw. Hindi ko nga minsan maisip kung saan ako magsisimula guys. Sobrang overwhelming. Pero anyway, sanay naman ako sa overwhelming na feeling palagi. Kasi nga as a nanay, single nanay, lagi po talaga akong tambak ng mga to-do list. Pero at least kahit ganon, ayan ay na-maintain naman natin na maaliwalas yung ating utak. At ngayon nga, inaantay ko na ang pagbabalik ni Calby from school while waiting for Chico. And then si auntie din ay kumuha na ng kanyang visa. Pero time check natin, alas 11 na po ng umaga. And meron ako mga few things na kailangan kong gawin sa aking phone. So kailangan ko na talagang magsimula. Anyway, maraming salamat sa pakikinig sa ngayong episode. Sana po ay meron kayong natutunan. At kung wala man, sana ay may matutunan ako sa inyo. At let me know what you think no about sa mga ganitong klaseng kung nakarelate man kayo sa storya ng buhay ko, what have you done, how do you handle it, at paano nyo naproproteksyonan yung inyong sanity or yung inyong mental health
sa mga ganitong challenges ng buhay. Kasi dapat sa mga ganito guys, no? Mga ganitong instances o mga ganitong kwento-kwento ng buhay, dapat talaga matatag ka. Matatag ka dapat sa lahat ng bagay, hindi lang physically, hindi lamang financially, lalong-lalo na talaga emotionally at mentally. So, sa mga nanay dyan na nakaka-relate, may parang katulad ng kwento ng sa akin, let me know how you handle kapag ka mga ganito. And if you've been through the same situation, let me know as well kung ano yung storya ninyo. If you don't mind, I'm going to read them down below. Anyway, marami pa akong gustong i-share sa inyo guys, but that will happen, I believe, sa mga susunod nating episode. Ayan. So once again, maraming salamat po guys. And ako muna'y mag-prepare. Dumaan ako sa bakery kanina, bumili po ako ng banana bread. Paborito ni Chico at saka ni Kulot. Pupunta sila sa bahay ng pinsan nila ngayon. Peanut butter, paborito ni Chico. At braso ni Marites. Ay, braso ni Mercedes pala. Gang. Braso ni Mercedes. Braso de Mercedes. Ayun. Nabili ko to kanina dun sa may masarap na tawag nito, na bakery. So parang ang sarap niya tingnan. So kakainin natin yan today. Stress eating na naman ang lola ninyo. Anyway, maraming salamat guys. I love you so much and I'll see you on the next one. Much love, Princess Higa.